Good morning sa tanan and sa tanining adlaw nga Thursday no sa kabugtagon o come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong moto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Ulat ta sa lawas, but we are one in the Spirit. Tapos lamang ang ayan lamang nga daygon ang Ginoo no sa matagsay sa buntag nga sama ni Amen. Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, the source of everything. Hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Oh, Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Oh, Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you glory, oh God. We give you honor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We lifted up your name. We magnify you, Lord, for you are worthy. Hallelujah, oh God. Salamat kay Lord sa
imong pagpukaw kanamo amahan ining sa kabutago Lord nga gipabuka pa nimo ang among mga mata o imo ming gi-enable nga mobangon Lord. Thank you kaayo bisan mas kalidad malinaw nga ka katulog nga imong provide gihatag kanamo tibok gabi o God nga imong kaming gibantayan imong kaming atiman Lord. Salamat kaayo bisan pa man sa imong paghatag dining laing matagong nga adlaw na Thursday o God nga opportunity na usama lang kanamo Lord to continue to live a Christian life o to continue to do the works that you have entrusted unto us, and even Lord to continue to serve you Lord, because you are the King of Kings, the Lord of Lords, the God of God. Walay laing Ginoo nga ngayon pasidugan ining tanan ikaw ra gyud Lord. Bisan nawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdayeg, dawata ang among mga paghimaya Lord. Yan lamang gayud kanimo. You deserve all the glory and honor. And honor belongs to you Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. So nanasabta sa mubo na sam nga pagpakli sa balaang kasulatan no na paghihapon ta sa Book of Mark chapter Book of Mark chapter 4. Okay, so chapter 4. Verse, ang atong basahon, ang atong kutloon is naa sa verse 21 to verse 25. 5 verses, no? So, ingon diri, and he said to them, is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed and not on a stand? Sa 22, for nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. If anyone has ears to hear, let him hear. And he said to them, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. So dili makita nato no nga nangutana si nangutana si Ginoong Hesus nga ang suga ba ay kung imong dad-on imong bitbiton imo ba ning imong bitbiton sa sulod imo ba ning ibutang sa ilalom sa basket ug imo ba ning ibutang dayon ilalom sa bed ilalom sa katre, di ba imo man gyud ang iluntod iplastar sa kaning medyo ibabaw para nga ang kinatibuk-an sa room mahayagan unya makaklaro na dahil makita na dahil nimo unsa ang situation unsa ang kahimtang sulod sa room dahil siya is a lamp brought in to be kudad nimo sa sulod sa room kaning be put under a basket ibutang baday sulod sa basket and under a bed ibutang sa ilalom sa kuan sa ilalom sa katre dili baday nang dili baday nimo iplastar sa ibabaw para nga hayag gyud no. Then gisumpay sa 22, for nothing is hidden except to be made manifest, or anything secret except to come to light. Diri makita nato nga dunay duha o tulo butang nato tulo ka importante kayo nga kaning lesson no. 3 important lesson nga makita nato dinhi kay kinahanglan nga atong sabto ni pag-ayo no. Ang pulong sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo mura ni siya ingon gid ang Psalm no, ingon ang Psalm nga the word of Psalm 119 verse 105 ingon gid nga the word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. So the word serves as a lamp, serves as a light no, that would shine in the midst of darkness no. So number 1, makita nato nga ang pag-share dai nato in sharing the gospel or in sharing the message of the about the kingdom of God, no, the message about the kingdom of God is like a lamp, no, is like a lamp ka kung ato ni siyang bitbiton, maghatag gyud ni og kanang kahayag aron makit-an ang tinuod nga kahimtang the true condition of the heart of man no. So the proclamation of the message of the kingdom of God is like bringing lamp
and light into a room. Yeah, sulod sa room, into a room, uh, because in order to reveal the hidden things, no, such as our heart, no, inside our heart, no, aron nga makita ang tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing. So ang pulong dahil sa Ginoo pag moabot na sulod sa atong kasing-kasing, pag moabot na sa atong kinabuhi, diha ma-reveal kung murag mamahimo gid siya nga light, kay kung ngit-ngit man gud dili wala kay makita nga depekto. Pero pag naa na ang light, no, ayha makita ang tinuod nga kondisyon or hidden things in the heart of man. So importante kaayo that we need to proclaim the word or proclaim the message of the kingdom of God in order to manifest, or in order to see the hidden things, makita or to see the true condition of the heart of man. Such as a hard heart. Kanang kasing-kasing ahiya maklaro nga gahi o kasing-kasing ang tao. Kay when we speak about hard, diha sa gahi nga kasing-kasing, diha magtahi-tahi na nga kung gahi o kasing-kasing ang tao, dili siya ka-submit, di siya ka-obey, di siya ka-listen, di siya makapaminaw, gahi siya kasing-kasing, labaw na di siya maminaw, no? O diha makita nga kung gahi siya kasing-kasing, but pasabot, wala siya pagtuo, wala siya pagsalig sa Ginoo, inana kung gahi siya kasing-kasing, he cannot listen, and labaw nang he cannot obey, kay gahi siya kasing-kasing. So, inana ang mga Parisiyo sa una, gahi kay sila kasing-kasing pasabton, o di gyud sila mudawat sa pulong ni Ginoong Hesus. So, muna siya ang permiro, no, the proclamation, no, from the time that we proclaim the word, the message of the kingdom of God to the people, it reveals the true condition. It reveals the hidden things, just like a hard heart. Makita na dayon nga gahi o kasing-kasing ang tao. So, tinuod gyud nga ang pulong sa Ginoo, ang mensahe sa pulong sa Ginoo about sa gingharian sa Dios, kuan gyud kanang kahayag gyud, lampara gyud, no, nga mohatag bitaw, no, kay kung magbitbit ka og suga, lampara sulod sa rong nga ngit-ngit, dili man na nimo taguan sa ilalom sa bus, dili po na nimo taguan, iplastar ba nimo ilalom country. So what's the purpose nga magdala kag suga sulod sa ngit-ngit nga kwarto, no? Ang purpose magdala kag suga sa ngit-ngit nga kwarto para makit-an gid nimo klaro kung unsay imong purpose nganong sulod ka og kwarto, nga naa ka bay gapay taon, naa ba kay gakuhaon, no? So mo nang gadala ka og suga. So dinhi sa kalibutan, no, inana, actually the world is dark because of sin, and there must be somebody nga magdala gyud, magbitbit gyud in order to proclaim the message of the kingdom of God. Magbitbit gyud sa pulong sa Ginoo in order to manifest, to see, to reveal, no, the hidden, the true condition sa kalibutan nga kuan. So mo bitaw nga i-provoke nila si Ginoong Hesus sa una nga panahon, i-provoke gid nila si Ginoong Hesus kay sakit sa ila, no, sakit sa ila nga maminaw sa pulong ni Ginoong Hesus, sa message si Ginoong Hesus, tungod kay maklaro man gyud kung unsa sila nga klase sa pagkatao, mga Pharisees, mga Sadducees, mga scribes, no, during the time kay gatudlo ba sila sa balaod, no, gatudlo sila actually sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing halayo kaayo sa Dios niya. Every time si Ginoong Hesus mo proclaim sa message of the kingdom of God, kakasakitan sila kay kakaigo sila. So ingon inaana gyapon ang tao no karong sultian nimo sa pulong sa Ginoo kung ang true condition sa heart is hard, sa kasing-kasing is hard gyud, gahi gyud mo nang bound ka nang murag mo retaliate, no, just like the Pharisees during that time. So munang pirmiro nga nakita nato, no, nga the proclamation of the message of the kingdom of God, DI, reveals the true condition or reveals the secret things, just like a hard heart, maklaro gyud kung gahi kasing-kasing, no. Di naman dahil murag ang pulong sa Ginoo mo'y gahatag og black and white, no. There must be white in order to identify the dark, no, the black,
di man nimo ma-identify ang black kung walay white, no? So kinahanglan makita nimo ang white kay ma-compare din nimo, mo din black. Dili nato ma-identify ang black if there's no white. So inana gihapon na you cannot identify the good, no, the bad if there's no good. No, ayan yung ma-identify, ma-differentiate, mo ding good, mo ding bad. Inaana, no? So, murag ingon nana, then you cannot identify the truth if there is no error. So, there must be truth in order to identify the error. To dili man yung kana sayop ni. Kung wala kay gibasihan nga insakto, mo gini siya standard, mo gini kwan. So ayan din kaka-identify nga sayop gyud ni, error gyud ni, sayop gyud ni. No, ana nga siya may. So you cannot, there must be right in order to identify the wrong. So inana ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan bitbiton, kinahanglan iproklamar ang pulong sa Ginoo para mo manifest ang true condition, no, true color, no, para mo madayag ang mga dugay na nga mga hidden agenda mga kuan inana, no. So ay inana gyud ang pulong sa Ginoo, grabe gyud. The word of God is quick and powerful, no. Musunop gyud ni bisan sa kauyukan, kabukugan sa parte sa atong lawas. Munang naa nga daghan kaayo serves, no, ang pulong sa Ginoo. Daghan kaayo usage ang pulong sa Ginoo. Munang naa nga importante gid kay pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. So munang primero nga nakita nato din no nga the proclamation of the message of the kingdom of God to the world is just like bringing the light or bringing the lamp, no, in order to reveal hidden things or true condition of the hard heart. Do mo na siya primero nakita nato na ikaduha, grabe ni siya kanang direct kaining ni ang akuan. Ingon din na sa chapter 4 verse 23, nagisgot na siya og igdulungog dalunggan, no. Ingon din sa 23 nga if anyone has ears to hear, let him hear. Sa ato pa niya, unsay purpose gihatag ni Lord adalungan? Para gamiton sa pagpaminaw. Pero ang mga tao sa una sampungan nila, ang mga parisiyo sa una sampungan nila ang ilang dalungan para dili sila kadungog sa mensahe sa kaluwasan, no, mensahe ni Ginoong Hesus, no, ilang sampungan. But what's the purpose? No, what is really the purpose nga nung gitagaan kas Ginoo dalungan? Let him hear, no? Kinsa tong nay dalunggan, tanan man tanay dalunggan pero mo lagi sampungan man. The purpose why God has given us the ear in order to hear. Aron nga gamiton sa pagpaminaw. Pero kang mga tao karon naatoy mga dalunggan pero dili man gagamiton, no. Pilion, no, kanang season ang paggamit sa dalunggan. Kung ganahan maminaw, kung dili ganahan maminaw, na dili maminaw, murag sampungan ang dalunggan. Murag ingon na gyud ang situation, but magpabilin gyud ang kamatuoran that the very purpose why God has given us the ear in order to listen or to hear the message of the kingdom of God, the message of salvation, or in order to hear the word of God. So ingon na siya mga igsoon, pero lisod, no, munang sa Revelation kapila gyud gibalik-balik dito. Those who has ear, let him hear. Those who has, murag kung imong tanawon murag indirect insult kay nga nakakita naman si Lord nga dalunggan, siya pa gani naghatag sa dalunggan. Pero nga nang maingon pa man siya, those who has ear, let him hear, let them hear. Ana bitaw katong nay mga dalunggan. So it's a sort of reminding, no, it's a sort of reminder nga the very purpose nga nung tagaan tag dalunggan sa Ginoo, ang disenyo, ang design is ana pa gyud side by side pa gyud, aron side by side gyud magamit na tong paminaw, no. The purpose is in order to gamiton to listen and to hear the message of the kingdom of God. Ang mga tao dili gid maluwas kay dili man sila, no, majority of the people of the world dili sila maluwas kay dili man sila maminaw.
Sila dalunggan pero lamang sampungan. Kay sakit man ang kamatuoran. Inaana ang mga tao sa kalibutan. So, that's the second one nga nakutlo nato nga the very purpose why God has given us the ear is in order to listen and to hear the message or the proclamation of the message of the kingdom of God. And then the third nga nakita nato diha sa verse 24 and 25 basahon nato. And he said to them, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. So, na ay resulta kung ang tao maminaw lang yun, no? Kung ang tao mudawat, maminaw, no? It is actually listening and obeying. Kung ang tao maminaw niya mo-obey, daghan kaayo iyang makutlo o daghan kaayo ma-apply o sa dihang mo apply daghang panalangin nga daghan returns, no? Daghan panalangin unya kaalam na dili na dayon masukod kaalam, kahibalo, panabot, daghan na dayon kayo mudangat. So mo ni ang giingon diri nga for the one who has more will be given, and from the one who has not even what he has will be taken. Unsa man ang naa ko nato sa dihang naminaw ta, sa dihang gi-apply nato, sa dihang gisugot ta o sa dihang atong apply ang pulong sa Ginoo. Unsa man gid actually, no, the number one is salvation, and then package nang naano sa dihang niabot ni dangat ang kaluwasan, ni abot na dayon ang kalipay, ang kalinaw, ang kasiguruhan, ang paglawom, ang pagtuo nagtubo na, ang pagsalig nagtubo na, ang paghigugma na package na nag-multiply na dayon, no, nag-multiply. So ang ikatulo di nga nakita nato din na if the hearer listens, no, if the hearer accepts and listen to the message of the kingdom of God, God will give an increase, no? God will give an increase measure, increase measure. So kuan bubo sa Ginoo ang kanang immeasurable nga butang. Labi na ang pagpanabot o panalangin usab, immeasurable understanding and blessings. Kaya the more you listen and the more you obey, the more understanding comes and the more blessing comes. Kaya ngano, moabot na dayon ang masabtan nimo. Kay ngunit ko, kaniya to, di ko kasabot. Karon nakasabot na ka. And then it will be, in other words, it will be multiplied. No, it will give an increased measure. Or in other words, it will be multiplied. The understanding, no, the understanding will be multiplied, and the blessing also will be multiplied. Kay ngano, the more masabtan nimo, the more nimo ma-apply sa imong kinabuhi, ug the more nimo ma-apply sa imong kinabuhi, the more nga mahimaya ang Diyos. The more nga mahimaya ang Diyos, the more God will continue to pour out blessings and understanding. Kung nakuha na ito maigsoon sa diyang gabasa ta sa pulong, kani ato di nato kakasabtan, karong kakasabtan na nato. Why? Because the same way, at the same time nga gabasa ka, kapakiginabi po ng Diyos, direct from the heart. No, ga-enable na dayon si Lord, ga-enable si Lord for you to apply it in your lives, and then the more you apply it in your lives, the more God is glorified, and the more God is glorified, the more God pour out His blessings. No, gadugang ga-multiply ang mga panabot, ga-multiply ang panalangin, kay syempre God will enable you to apply it in your lives, the one that you understands, no, the things that you understand imong i-apply sa imong kinabuhi. And then, the more, sige, ang Lord, sige pasabot, and sige sa siya enable you to apply it in your lives. Mulagi, balik-balik kayo niya. The more you apply it in your lives, the more the name of the Lord is glorified. And the more the Lord is glorified, the more He pours out His blessing. Kaya mahimaya man siya. No, so i-pour out niya ang understanding and blessings for you also
to become a blessings. Kaya syempre, magtanaw ang tao sa imo. O mapanalanginan man ang tao, so it will be multiplied. No, it will give an increased measure. No, so inanan siya mga igsoon. So importante kay mga igsoon. Mapasalamatan ta sa Ginoo no kay every morning gahatag gyud ang Ginoo og mga panabot no. So mo ni tulo ka butang importante kaayo nga kanang lesson nga makutlo nato dinhi no nga dinhi sa atong gibasa nga chapter 4 verse 21 to 25. Amen. Uturhon nato no. The proclamation of the message of the kingdom of God reveals the true condition of the heart of man. If it is hard, then makita gyud unsa ang tinuod nga kondisyon sa kasing-kasing sa tao. Then, the purpose why God has given us the ear in order to use it to listen and to hear the message of the kingdom of God. No, and then the third is makita nato if the hearer accepts no the message of the kingdom of God, that God will give an increased measure, or God will kaning give a multiplication of the understanding and blessings. Yung magsunod naman, i-multiplied, no? I-multiply, galing Lord, ang mga pagpanabot o dapaw sa tanan ang panalangin, i-multiply ni Lord ang panalangin. Dili lang kanang confine, panalangin lang kanang kwarta lang, kundi tanan nga klase sa panalangin, no? Tanan nga klase sa panalangin. Dili lang siya confine lang, part lang ang money, no? Part lang ang kwarta. Kay ang taon, ang rabag yung kwarta, no? But part of it, the blessing, the financial, no? The good health, the physical, understanding, no? Tanan, daghan gid kaayo blessings, no? The Lord is going to multiply the blessing in order for you to be a blessings also unto others nga gatan-aw. Amen na, kung natin ako to, medyo na no, nataas-taas na no, ng atong paghisgot, no. Importante, kay mga isuon, ang pulong sa Ginoo kay, muni mo reveal gyud no, dili man nato taguan dapat ang pulong sa Ginoo, no, ang mensahe sa mahitungod sa kingharian sa Dios. Dili taguan lalong basket. Ato gyud ning isulti, iproklamar gyud kay wala nay lain nga way to reveal no the true condition of the heart of man ang pulong ra gyud sa Dios. Diha ma-identify what is the error and what is the truth, what is good and what is bad, what is right and what is wrong. So what is the original and duplication? na ay duplicate no, na ay original gyud. Karon dagan kaayo mensahe sa pulong sa Ginoo karon nga duplicated na kaayo, and because duplicated na kaayo kana bitang message nga handmade down kana bitang gipasa-pasa na sa pagpasa ani madugangan, is either makulangan or madugangan, then ipasa na pud makuangan na pud madugangan na pud, na ipasa na pud makuangan madugangan, pasya dagto presko gyud nga first hand that comes from the Lord, first hand message nga gikan gyud kang Lord. Amen na nga natin nagutlo karon sa atong gihisgutan nga sa chapter 4 sa Book of Mark verse 21 and to 25. Ug mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugma o langit mo namo amahan, nagapasalamat yun kay kami Lord sa daghan gid kayo Ginoo nimo nga mga panalangin Ginoo, mga pagpanabot sa mga butang espirituhanon Lord. Sukad pa kaniya to hangtod karon magpabilin nga hangtod sa kahangturan Lord. Ang mensahe gid Lord, imo gyung ipadagaya kanunay Lord. Thank you kaayo bisan pa man Lord. Maga-pray usab kami sa mga kaigsuonan karon nga manarbaho Lord nga imo silang pagaubanan, pagagamhan, pagapunon sa imong mahal nga pulong nga magamit nila Lord sa pagdumala nila sa ilang trabaho sa office, o taga
dagay sila kagaan silang kasing-kasing samtang magatrabaho sila Lord. Bisan pa man Ginoo sa mga estudyante o Lord, thank you kayo nga imo silang providean Ginoo og strong comprehension Ginoo masamtan ang mga leksyon o makapasar sa mga exam tagbuaw sa ang ilang mga expenses balay ron sa school muna among mga pagkampo sa mga teacher usabi enable usab sila Lord tagay sila kusog katakos kabasog sa panglawas Lord alert in mind alert in the spirit o God o aron nga mahandle nila ang ilang mga estudyante Ginoo nga gaan ra Lord bisan pa man mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho Lord salamat usab sa kusog katakos nga imong gihatag kanila kabasog sa panglawas usab og wisdom nga ma-manage nila ang ilang trabaho diha sa online. Salamat nga ikaw padayon sa mga panalangin kanila Ginoo as long as they continue to honor you diha sa online susama sa among gabuhaton Lord. Bless them Lord. Bisan pa man Ginoo Lord sa mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang manage mga klase-klase nga mga negosyo Lord ilang gipang manage ug among mga pag-ampo Lord nga ikaw Ginoo magapaasinso kanila tabangi sila Lord nga moasinso sila Ginoo tudloi sila pagpasidungog kanimo diha sa ilang business in terms of financial nga aspect Lord kay mao gyud ni Lord ang ilang role balik Lord sa ilang business ang financial Ginoo nga matters ug sa among mga pag-ampo Lord diha sa financial nga aspect tudloi sila pag-honor kanimo Lord aron ang ilang negosyo padayon Lord nga mag-prosper Ginoo ang power to prosper na ara gyud kanimo God sa salamat ug salamat kaayo ni ana Lord alaygon ka gyud Lord so walay katapusan amahan dawata ang among mga pagpasalamat Lord dawata ang among mga pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas amen. God bless us all until next morning.